Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong itong na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos namin maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, mapabilang sa kanyang kaharian, at mapabilang sa kanyang kaharian. Alila at pagpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa kanyang kaharian, at mapabilang sa kanyang kaharian.
kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay, ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos na nagliligtas, ang mapagwalang hanggang Panginoon. Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian, at mapabilang sa Kanyang kaharian, mapabilang sa Kanyang kaharian. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napakal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, palakip ng awitin. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagkal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagkal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, palakip ng awitin.
dahil sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagkal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatlanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Good morning! Isang magandang umaga po sa bawat isa at sa lahat po ng mga kapatiran na nakikinig sa gawain na ito ng Christ Appointed and Choosing Community Church. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Binabati ko po yung mga kapatiran natin dyan sa Baguio City, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Cavite, sa Bohol, sa La Union, sa Negros, at sa lahat po ng sulok ng ating bansa at sa buong mundo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at tayo po, napakabuti ng Panginoon dahil tayo po ay magkakakaisa na mag-celebrate tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating Sunday live service na ginagawa pa rin natin via Facebook Live. Kaya sa umagang ito, inanya ko po ang bawat isa na tayo po ay makinig na sa gawain na ito at iwanan na natin yung mga alalahanin natin sa buhay at tayo po ay makipag-isa sa Panginoon, especially this day na Sunday. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral, buksan natin yung ating mga Bible sa Book of Matthew. Okay. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pag-aaral, buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6, verse 25 to 24. Matthew chapter 6, verse 25 up to 34. Kung nandiyan na po sila, babasahin po natin. Sabi dito, sa makatuwid, sinasabi ko sa inyo, huwag ikibahala ang para sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin. Ni kahit para sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa kasuotan? Masdan ang mga ibon sa impapawid sapagkat sila ay hindi naghahasik, ni hindi sila gumagapas, ni
hindi natitipon ng mga buman, gayon man ay pinapakain sila ng inyong makalangit na Ama, kaya ba ay hindi higit na mas mabuti kaysa kanila? Sino ba sa inyo sa pamamagitan ng pagkabahala ay makadagdag ng isang siko sa kanyang pangangatawan? At bakit ba kaya mababahala para sa kasuotan? Isa lang alang ang mga leryo sa parang kung paano sila lumalago, sila hindi nagpapagal, hindi sila humahabi. At gayon man ay sinasabi ko sa inyo na maging si Solomon sa kanyang buong kaluwalhatian ay hindi nakagayakan ng gaya ng sa mga ito. Dahil dito, kung gayon ang Diyos ay dinadamitan ang damo na sa parang, na gayon ay naririto at bukas ay itatapon sa pugon, hindi ba ninyo lalong higit madadamitan kayo o kayang maliliit ang panampalataya? Sa makatuwid, huwag mabahala sa nasasabing, ano ba ang kakainin? O ano ba ang aming inumin? O ano ba ang aming, sa ano man ba kami madadamitan? Sapagkat sa lahat ng mga bagay na ito ay naghahanap ang mga hintil. Sapagkat nalalaman ng inyong makalangit na Ama na kayo ay may pangangailangan sa lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin ninyong una ang kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito maidagdag sa inyo. Huwag sumakatuwid, ikababahala ang para sa bukas, sapagkat ang bukas ang mababahala para sa mga bagay sa kanyang sarili. Sapat na sa isang araw ang kasamaan nito. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At tayo po ay patuloy sa presensya ng Diyos, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami po nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po mamuna at maghari sa kalagitnaan po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pagulay-bulayan sa umaga ito. Panginoon, dalangin namin that your grace and your mercy, your favor, O God, be upon us, O Lord. Salamat muli sa pribileyo at pagkakataon na binigay ko sa bawat isa sa amin na makasama ka namin sa gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan Panginoong Jesus na iyong anak at aming kapagligtas. Amen, Amen, at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, ang ating aralin ay kinuha natin sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 25 to 34. Ang pamagat po ng ating aralin sa umagang ito, this Sunday, winning worry. Don't worry. Winning worry. Don't worry. Mga kapatid, mga minamahal ko, I know na lahat tayo ay nababahala. Araw-araw meron tayong alalahanin, especially this day na napakahirap. Yung kaaway natin, ang pandemic, hindi natin nakikita. Nasa palibot lang natin. At higit sa lahat, nababahala tayo kasi hindi natin alam kung paano natin labanan ang pandemic na ito. But I believe
Only the Word of God, only God, ang ating sandalan, ang ating taguan, ang ating proteksyon, especially sa dumadating na araw na sa bawat isa sa atin at sa buhay natin na tayo po ay nahihirapan. But ang challenge ng Panginoon sa atin sa umagang ito, sabi niya, do not worry. Huwag mababahala. It's a very strong word. We know that we can count on God. Ang Panginoon ay siya lamang ang ating sandalan. Siya lang lamang ang ating proteksyon at taguan sa anumang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal, sabi niya, huwag kang mababahala. Huwag kang mag-alala. We have a great God. Meron tayong makapangyarihan Diyos na gumawa ng langit at lupa. At kaya niya gampanan ang kanyang pagka-Diyos sa bawat isa sa atin. And we know that He is in control of everything. Nakaupo pa siya sa kanyang trono. But, mga minamahal, if we are saying, do not worry, naririnig mo na ba iyon, salitang iyon? At sinabi sa iyo, umubra ba? Did it work? Probably not. Easy words, madali lang na mga salita to say, but hard to put into practice. Napakahirap, madali sabihin na huwag ka lang mabahala. Pero napakahirap kung ito po ay na-experience natin o dumadating bigla sa ating mga buhay. But, mga minamahal ko, yung kabuuan na sinasabi ng banal na kasulatan, dito po sa verse 25, sabi niya, sumakatuwid, sinasabi ko sa inyo, huwag ikabahala ang para sa inyong buhay. As I said, I want to remind each and every one of us that we don't worry about the things that come once in a while in our life. Binibigyan tayo ng Panginoon at nire-remind tayo na huwag tayong mag-aalala. Dahil sa ating pag-aalala, magkakasakit tayo. Magkakaroon tayo ng ulcer. And some of us, tataas ang blood pressure, magiging high blood. But would that make you do? Ang nangyari, nag-alala pa rin tayo. Nag-worry pa rin tayo. A good first step is confessing it as the sin. Pag tayo po ay nag-aalala, ito po ay kasalanan. Dapat nagko-confess tayo sa Panginoon dahil nag-aalala tayo. Naalala ba natin ang salita niya? That all things work together for good for those who love God. Lahat ng mga bagay ay mabuti para rin sa kabutihan ng bawat isa sa atin. That is. So, mga minamahal, worry is not simply a weakness. Hindi lang siya kahinaan ng bawat isa sa atin. Ito po ay isang wickedness. What a poor testimony for Christian to display
to the lost world. Isang mahinang testimonya sa bawat isa sa atin. Pag pinapakita natin na nag-aalala tayo, nababahala tayo, it is a sin. It is a weakness. And it is a wickedness sa harap po ng Panginoon. To have the promises of God, to be on the winning side, and still to live in the fleshly realm of worry all the time. Even Christian, hindi exempted sa ganitong sitwasyon. Not all the time na hindi tayo nababahala o nag-worry sa mga bagay-bagay na dumadating sa buhay natin. May isang tao, nag-hire siya ng isang tao rin, sabi niya, babayaran kita ng $100,000. Ikaw nakukuha ng aking mga alalahanin. What I'm worried, you will take it. You will take care of that. Ay yung mga alalahanin ko. Sabi naman ng sinabihan, sabi niya, paano mo ako bayaran? Sabi naman ng nagutos, sabi niya, that's the first thing I want you to do. Na mag-alala kung saan mo kukunin yung ibabayad sa iyo na $100,000. Be honest, mga minamahal ko. Be true to ourselves. We all worry. Lahat po tayo nababahala. Lahat po tayo nag-alala. Di ba? I know na kahit sa kalagitnaan ng bawat isa sa atin, there are times na nahulog tayo sa pag-alala o nababahala tayo sa araw-araw ng ating mga buhay. Dahil po ang mga ignorante ay nababahala because they don't know enough. Hindi nila alam. Yung mga matatalino, nababahala rin kasi yung kaalaman nila ay sobra-sobra, lapas-lapas sa langit. Yung mga mayayaman ay nababahala dahil natatakot rin sila na mawawala yung kanilang kayamanan at gumising sila na sila po ay maging mahirap. Yung mahihirap ay nababahala, nag-aalala dahil walang-wala sila eh. Mas lalo silang nag-worry. Yung mga matatanda ay nag-aalala, nag-worry dahil nakikita nila at darating na ang kamatayan. Yung mga bata, the young, ay nag-aalala, nag-worry because they are facing life. Sila ay nag-aalala, nababahala kasi hinaharap nila yung buhay araw-araw. So mga minamahal, mga kapatid ko, it is part of human nature. Ito po ay nasa sistema na po natin na magkaroon po ng pagbabahala, mag-alala, mag-worry, and be worried. No? Kasi hindi lang nag-aalala, talagang doble-doble ang pag-aalala. But we are supposed to have a new nature now. Bagong katauhan na tayo. We are a supernatural human being. At ang ating pananaw ay supernatural also.
There's a lot of quotes about worrying. Sabi, blessed is the man who is too busy to worry in the day, time and too sleepy to worry at night. Sabi pa, a problem not worth praying about is not worth worrying is about. Why pray when you can worry? Today is tomorrow. You worried about yesterday? The only place perpetual worry will get you ahead of time is cemetery. So mga minamahal, mga kapatid ko, worry affect our total being. Yung pag-aalala, ang pagbabahala, that we are worrying ay nakaka-apekto sa ating katauhan, lalo-lalo na sa ating kalusugan. The way not to worry involves our total being kasi it involves our mind, our spirit, and our body. We must get our mind, spirit, and body involved in a certain things in order not to worry. So lahat ay apektado. Now let us look at the ways to stop worrying. Ano ba ang mga bagay para matigil na ang ating pag-aalala? Yung pag-worry natin ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Circumstances really do not matter. We can worry no matter our circumstances. Happiness is a choice. Maging masaya ka, yun ay isang pagpili sa buhay natin. But it is hard to come to that decision. Napakahirap na dumating tayo sa punto doon na mag-decide tayo kung tayo po ay maging masaya o maging malungkot. Worry is the opposite of faith. Pag tayo po ay nag-alala, ibig sabihin, walang tayo ng panampalataya. Kaya kabaligtaran siya ng panampalataya. Sabi sa verse 30, kayo na maliliit ang panampalataya. But even faith is hard to come by open times. Kahit ang panampalataya, minsan po ay napakahirap. So we need some help. Kailangan natin ng tulong. 3 beses dito sa passage na ito na sinasabi sa atin, sabi niya mag-isip tayo, take no thought. Ibig sabihin, huwag tayo mag-alala. Huwag tayo mag-worry. But again, God redirect us to channel. Direct tayo ng Panginoon sa ating pag-iisip into another direction. Upang ang focus natin di doon sa mga ating alalahanin, kundi mag-focus tayo kung paano tayo bibigyan ng pagtatagumpay ng Panginoon. Palitan natin yung masasamang pag-iisip sa mga mabubuting mga bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. So, ito na po yung mga points natin. Number 1, think of His greatness. Think of His greatness. Nakikita natin yung provision ng Panginoon. Sabi sa verse 26, masdan ang mga ibon sa impapawid sapagkat sila hindi nag-aasik, ni hindi sila gumagapas, ni hindi nagtitipon ng mga bangan, gayon man ay pinapakain sila ng inyong nakalangit na Ama, kayo ba ay hindi higit na mas mabuti kaysa kanila?
At sa verse 28, at bakit kayo magbabahala para sa kasuotan? Isalang-alang ang mga liryo sa parang kung paano sila lumago. Sila hindi nagpapagal, ni hindi humahabi. Behold the pros. No, tingnan natin yung mga hayop, ano? Behold the bounty and their plenty. Yung mga ibon, lagi silang kumakanta. Dahil nagpapasalamat sila, dahil yung kahit hindi sila nagpapagal, pinapakain pa rin sila ng ating Ama doon sa langit. Pangalawa, i-consider natin yung mga lilis. At matutunan natin habang pinapag-aralan natin, in-observe natin yung kanyang kagandahan at ang kanilang kayamanan. Napakaganda ng bulaklak na hindi naman sila nagpapagal pero nakikita ang kanilang beauty. So, nakita natin, no, hindi katakataka yung provision ng Panginoon. Always, God is good. And all the time, ang Panginoon po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Ito po ay nakikita rin sa ating kalagahan bilang kanyang mga anak. Sabi niya sa verse 26, masdan ang mga sapagkat sila hindi nagasik, ni hindi sila gumagapas, ni hindi nagtitipon ng bangan. Gayon man ay pinapakain sila ng inyong makalangit na Ama, kayo ba ay higit na mas mabuti kaysa kanila? Sabi nga ng kanyang salita, ano ba ang nasa tao na laging pinapansin ng Panginoon? Tayo ay mahalaga sa Panginoon. At sabi sa salita niya, hindi ba tayo ay mas mabuti kaysa mga ibon at sa mga bulaklak na ito? We are much better than they. To greater to extent, more valuable and superior than they. Tayo po ay kawangis po ng Panginoon at binigyan niya tayo ng authority over dominion to those things. Sa mga bulaklak, sa lahat po ng mga hayop na natin nakikita. If God does all this for the plant and the animals, what will He do for us? Kung ito po ay naranasan ng mga hayop at mga plant, so ano bang gagawin ng Diyos sa atin? So mga minamahal, mga kapatid ko, when we are superior to plant and animals, tayo po ay masigit na nakaangat sa mga ito. If they are the glory of His creation, how much more should be? Tayo po ang kalwalatian ng mga nilalang ng Panginoon. Tayo po ay binigyan niya ng otoridad para po pamunuan ang mga bagay na kanyang ginawa. So, tingnan natin yung kanyang greatness. Think of His greatness. At makikita natin yon sa provision na dumarating sa atin at tayo po ay mas malaga dahil tayo po ay kanyang mga anak. Pangalawa po, trust in His graciousness. Trust in His graciousness. Work of His grace. Sabi sa verse 30-31,
Dahil dito, kung gayon ang Diyos ay dinagamitan ng damo sa parang na ngayon ay naririto at bukas ay tatapon sa pugon, hindi ba niya lalong higit na madadamitan kayo o kayong maliliit ang pananampalataya? Sumakatuwid, huwag magbahala na nagsasabing ano ba ang aming kakainin o ano ba ang aming iinumin o sa ano ba kami madadamitan. Trust in His graciousness. Our God is so gracious na binigay niya kahit yung sariling kanyang anak, bugtong na anak, na napako doon, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So mga minamahal, mga kapatid ko, we can see na dinadamitan tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya. Nakikita natin that He clothed the grass of the field. Dinadamitan niya yung mga damo. Today is tomorrow, cannot into oven. Alam natin na ang mga damo pagka yun ay nag-dry na, susunugin na, itatapon na, panggatong na sila. It is gone after one season. A short time, then never to return. But we are eternal. If He does all for the grass, kung ito po ay ginagawa ng Panginoon sa mga damo, how much more He will do for us in a magnitude and quantity. It is a sign, little faith to worry about these things. Sabi ng Panginoon, trust in the work of His grace. Magtitiwala pa rin tayo. By grace, we are saved through faith. Sa biyaya lang tayo niligtas ng Panginoon. Dapat po tayo magtitiwala doon. Kaya isipin natin His graciousness. Walang humpay yung kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Wisdom of His grace. Yung karunungan sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya. Sabi sa verse 32, sapagkat sa lahat ng mga bagay na ito naghahanap ang mga hentil, sapagkat nalalaman ng inyong makalangit na Ama na kayo ay may pangangailangan sa lahat ng mga bagay na ito. So, nakikita natin mga kapatid na ang ating Ama na sa langit ay yung kanyang biyaya po sagana sa bawat isa sa atin. Life of many was consumed in pursuit of materialism. Sad to say, marami sa atin ginugugol ang buhay sa paghahanap ng mga material na mga bagay. He said, do not worry, huwag mabahala, dahil yung Ama natin sa langit, alam niya po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. At ang pangako niya, He will add all these things. Idadagdag niya ang lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Your Father or our Heavenly Father is repeated 12 times in this chapter. So sabi niya, trust in His graciousness. Recognize the wisdom of His grace. He knows all about it. Alam na alam niya ang ating mga pangangailangan at kilalang-kilala niya ang bawat isa sa atin. He is thinking all of us, and He is the beginning and the end. Siya ang pasimula at
siya rin ang katapusan. And all of this is somewhere in the middle. So, una kanina, think of His greatness. Pangalawa, trust in His graciousness. Pangatlo po, trust into His goodness. Sabi sa verse 33 to 34, datapwat hanapin ninyong una ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay ito may dagdag sa inyo. Huwag sumakatuwid, ikabahala ang para sa bukas sapagkat ang bukas ay mababahala para sa mga bagay na kanyang sarili, sapat na sa isang araw ang kasamaan na ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo mabahala. Don't worry, brother, bro. Seek. Hanapin natin ang katwiran niya. Search after. I-pursue natin. I-desire natin. Strive more. Huwag tayo magkontento na good lang. Dapat very good. At malalagpasan pa natin yung pinaka-best. Strive. Kasi sabi ng Panginoon, lahat po na ating ginagawa ay ginagawa para sa Kanya, para sa kabutihan niya, ay masusuklian ng gantimpala natin. Hindi man dito sa lupa, for sure, all of us, makakanta natin ang gantimpala doon sa langit ng bayan. Amen ba po? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. The kingdom of God and God's rule, His will done on earth as in heaven. No, kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Yung kanyang kaharian. And all these things shall be added unto you. His righteousness. When God rules, there is perfect righteousness. Bilang mga anak niya, tayo po ay tagapagmana. We have the righteousness of God because we accept Jesus, our God and our personal Savior. Seek. Hanapin natin. Strive. Forecast yourself into the goodness of His rule or will. Dapat po ay ginagawa natin yung mabuti para sa Panginoon. Maging radikal tayo in terms po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi na uso ngayon yung mga mainhin na mga Kristiyano. We are bold enough and very courageous to face the world. Whatever consequences we might encounter or experience, ito po ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Ang pangalan niya ang itataas natin sa ating mga buhay. So mga minamahal, mga kapatid ko, palitan natin yung mga negatibo na pag-iisip. Yung ating pag-alala, yung ating pag-worry, alisin natin sa ating mga kaisipan. We all need to keep our minds active. Maging aktibo po ang ating mga isip. No? Aktibo sa anong mga bagay. No? Active in what? Active ba tayo sa mga kalokohan? O active tayo na hindi tayo seryoso sa ating ginagawa para sa Panginoon?
goodness of His warranty. Sabi niya sa verse 33, at ang kanyang katwiran, pang lahat ng mga bagay na ito ay may dagdag sa inyo. No? So, alam naman po natin, no, na pag may isang bagay, di ba, pagka mabibili tayo, tinatanong natin kung may garantiya yan, may warranty. Ilang years pa yan? Baka masira ka agad eh. No? Pero yung kabutihan niya po, yun ay warranty ng bawat isa sa atin, na ang pangako niya po ay totoo sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong mag-alala, huwag tayong magbabahala, because we have a divine warranty binigay sa atin ng Panginoon. All these things, sabi niya, hallelujah, lahat ng mga bagay shall be added unto you. Lahat ng mga bagay ay idaragdag sa iyo. Yung warranty na nagbaback up yung kanyang reputasyon bilang Ama natin, bilang Diyos, at ang kayamanan niya na sa langit na bayan. Sabi niya, shall be added. Idadagdag. Future passive. Warranty only good. After we seek first His kingdom. Kailangan natin hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. We must trust ourselves into His goodness, into His service, and He will add their things. Pag ginagawa natin para sa kabutihan ng Diyos, sa ating paglilingkod sa Kanya, surely, mga minamahal ko, sabi niya, He will add these things. Idaragdag niya ang lahat ng mga bagay. Bakit pa tayo mag-aalala? Sabi niya, do not worry about it. Huwag kang mag-aalala. So how do you keep from worry? Isipin natin yung kanyang greatness. Isipin natin yung kanyang graciousness. Isipin natin yung kanyang goodness. Think about this. And trust Him. Pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat. So ano ba ang pinagmulan ng ating pag-alala, sa ating pag-worry? We worry about food. We worry about clothing. We worry about health. Or we worry about the future. May isang survey, kinuna nila kung ilang mga porsyento, no, sa mga tao yung nag-worry. At doon po yung mga data, sabi, 40% of what we worry about will never happen. 40% yung mga kinababahala natin, nag-worry tayo, nag-alala tayo, 40% of that hindi mangyayari. And 30% has already happened. No? So 30% ay nangyari na. 12% is unfounded criticism from others. No? So, yung 12%, yung mga kurkuro o mga pananalita na narinig natin sa ibang tao. So, ilan na yun? 40, 30, 12, 72%. 10% is our health. No? 10% nag-worry tayo sa ating mga kalusugan. The last 8%
is actual problem, we have to do something about it. So, napakaliit lang pala na porsyento yung ating problema. 8% sa ating pag-aalala, yun lang talaga yung actual problem. No? 40% ay hindi mangyayari. 30% 40% ay never happen. 30% already happened. 12% yung mga kurukuro sa labas, no, yung criticism ng ibang tao. 10% sa ating kalusugan, and only 8% yun talaga yung actual lang talaga na problema. So, meaning, mga minamahal, 92% sa ating mga alalahanin is useless. Walang silbi yung 92% na ating inaalala. And worrying about 8% lang pala yung actual problem lang doon. And hindi yan nakakatulong sa ating sitwasyon kasi nga napakalaking porsyento yung doon tayo nag-worry. Pero actual problem lang pala 8%. Nakakita na kayo ng pag? I remember nung kami po ay nakatira po sa Tuba, halos araw-araw may pag. Can you imagine? Aga-aga pa lang may pag na. So, ang aming mga damit ay minsan mga 5 araw bago matuyo. Yung pag ay masasabi natin na nakakatakot rin. Kasi yun ay nakakadistract ng ating paningin. At yun ay magdudulot na aksidente, no, sa nagbabiyahe, no? Kasi pagka zero na yung visibility, ibig sabihin talagang kailangan mo na maglagay ng fog light para makita mo yung daan mo. So nakakatakot, no, yung fog. Pero alam ba natin yung katotohanan patungkol sa fog? Kung ilang yung actual na tubig doon sa fog, 7 city block could cover the fog, no? Yung fog pagka lumabas na siya, layo ng masasakop. Yun mo sa Tuba, nakakarating sa Baguio at nakakarating sa mga nearby, no, na mga lugar. Kasi it covers 7 city block in a fog at 100 feet deep, no? Ang lalim niya po kung susukatin 100 feet. Pero ang katotohanan doon sa fog ngayon, kung susumayin kung ilan lang yung kadami ang tubig doon, yung tubig doon ay 8 ounces lang, no? Pagka, diba, may iinom tayo ng mineral water, no? Yung 10 pesos na mineral water ay parang 8 ounce yun, no? So ganun lang siya kaliit, no? At ang content ng water po sa fog, kahit na 7 city block at na yung vision mo, nabablur na yung vision mo kasi sobra talagang makikita natin. Pero yung tubig lang pala doon ay 8 ounces ng water, o kaya isang baso lang ng tubig. So mga minamahal, mga kapatid ko,
yung pag-aalala, yung worry po ay is like a thick fog. No, yung pag-aalala natin ay katulad lang po ng isang makapal na ulap, isang makapal na fog that will settle in and shut you down. No, yung pag-aalala natin parang isang fog siya na mabablock yung vision natin. So ganoon rin po ang pag-worry natin sa buhay natin. Kasi minsan po napaparalyze rin tayo, no? At nasa-shock tayo. But there is really nothing to it. So the cause of worry, kayo ba ay minsan nagagalit kayo pagka nagbabayad kayo ng mga interest sa mga bagay na binibili mo? Katulad lang po ng bahay, pagkahulugan niya may interest. Yung kotse, paghulugan niya may interest. Yung credit card, pagka hindi mo binayaran niya ng total amount, for sure, may interest. At binabayaran mo lang pala yung interest, yung principal hindi nagagalaw. Well, mga minamahal, yung pag-alala, yung pag-worry, ay katulad rin po ng isang interest. No, patong. Binabayaran natin pag tayo po ay nangihiram doon sa mga sa ating future, no? We borrow from tomorrow's problem. Hindi pa nga siya problema, pinaproblema mo na. So, in actual, ay binabayaran na natin ng interest kahit wala pa. Another cause of worry is contagious. Yung pag-alala ay nakakahawa rin. Kaya iwasan natin na mag-alala o mag-worry. Katulad ng isang tao na alcoholic. Pagka-alcoholic ka, nararapat na hindi ka pumunta ng mga bar kasi sigurado magiinom ka. And all of us prone to worry. Lahat tayo po ay nauulog lagi na nag-alala tayo. Pero sabi ng salita niya, iwasan natin na mamuhay na katulad nag-alala tayo lagi. They will pull you down. Hilahin ka pababa ng mga pag-aalala mo. Hilahin ka. Minsan, nakakalungkot kasi doon ka nahila 6 feet below the ground. Nagkasakit ka sa pag-aalala mo. Yung pag-aalala ay kung ngayon uso ang quarantine, dapat gamitin natin ang salita na quarantine at ang ating pag-aalala ay quarantine natin yan sa isang sulok. Yung pag-aalala natin, pag-worry natin, i-quarantine natin sa isang lugar na hindi na siya makagalaw at hindi siya makaapekto sa ating mga buhay. The right time na gamitin natin ang salitang quarantine. Kasi all of us now are being quarantined. At nag-stop na tayo sa ating mga ginagawa. So yung mga alalahanin natin, dapat yun ang ating i-quarantine sa isang lugar. So ngayon naman, ano ba ang mga gamot sa ating mga pag-aalala, sa ating pagbabahala, o sa ating pag-worry? Alalahanin natin yung father factor. No, sabi sa verse 32,
sapagkat nalalaman ng iyong makalangit na Ama na kayo ay may pangangailangan sa lahat ng mga bagay na ito. Remember the Father Factor. He was the best for his children. Yung mga physical na mga ama natin, gusto niya mabuti ang mangyayari sa kanyang mga anak. Ganun rin po ang Ama natin sa langit. He wants the best for his children. No? At sabi niya pa nga na pag ang anak ay nangingi ng tinapay, hindi niya bibigyan ng ahas, kundi bibigyan niya talaga ng tinapay. He wants the best for his children. Yan po ang Ama natin sa langit. Wala siyang ibang nais sa bawat isa sa atin, kundi mapabuti ang ating mga buhay. Wow! Napakalaga natin sa Panginoon. So, mga minamahal, if God knows even the hair of our head, none of us know their number. No? Kung ang Ama natin sa langit, kaya niya bilangin ang buhok natin dito sa ating ulo. Pero tayo, hindi natin alam yun kahit sa isa natin bilangin. Ganun tayo kakilala ng Panginoon. Well, maybe a couple of guys have broad idea what value we have to our Father. Napakalaga natin sa ating Ama na sa langit. Sabi niya pa nga sa Psalms 103:14, for He knoweth our praying, He remembereth that we are dust. Alam po ng Panginoon yung ating praying, alam niya po. At naalala niya na tayo po ay nagmula sa likabo. Think of 1/2 ton or 1 ton na truck. Sino ba ang nagbigay ng designation on it na sabihin niya 1/2 ton na yung naklase na truck yan, no? O kaya yung truck na yan ay ganito lang ang kayang-kaya niya yung weight na makaya niya. Sino ba ang nakakaalam noon? Yung dealer? Yung nagpinta? Walang nakakaalam yun kundi yung gumawa, yung designer. So, sino bang gumawa sa atin? Sino ba nanggalang sa atin? Kaya wala tayo may tago sa Diyos. Kilalang-kilala niya tayo. Kaya nga, kahit sa karumihan natin, niyayakap pa rin tayo eh. Alam niya ang bawat isa sa atin. Alam niya kung anong pangalan mo, saan ka nakatira, kung anong yung ginagawa. Alam ng Diyos kasi siya po ang nag-design sa atin. Who knows what it can carry or handle? And our God made us and knows what He can handle. Kaya sa Kanyang tulong, alam niya po yung katauhan ng bawat isa sa atin. And always, He carry us, no? Sa mga bagay o sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Kaya dapat mag-depend tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Kasi siya lang naman ang nag-build, no? Sa bawat isa sa atin. He framed us. Doon pa lang sa sinapupunan ng ating mga nanay. So remember the Father Factor.
Then remember the focus factor. Kung tayo po ay mababahala o mag-alala, mag-worried, naging out of focus tayo. We try to put things first and add God in the later. No? Sad to say, minsan yung ginagawa natin. Sinusubukan muna natin yung ating kalakasan, then pag hindi kaya, doon na tayo sumigaw ng God. But God does not just want a place in your life. Ayaw ng Diyos na sasantabi lang siya. He does just want to be a prominent in your life. He want to be preeminent. Sabi niya, you take care of my business and I will take care of yours. Tayo po ang bahala sa kanyang pinagagawa dito sa kanyang kaharian, at the same time, she will take care yung mga pangangailangan natin. If you are putting God first, then you have nothing to worry about. No, kung ginagawa natin na inuuna natin ng Diyos sa ating mga buhay, wala tayong dapat kakabahala o alalanin o i-worry sa ating buhay. So remember the Father factor, our focus factor, then remember the future factor. Sabi niya kanina, huwag nating hiramin, no? Don't borrow tomorrow's problem. Huwag nating i-borrow yung tomorrow's problem or troubles. Live a day at a time. Sa isa lang, mahina ang kalaban. Take it at a time. Hindi tayo jack of all trade na master of everything. We are jack of all trade, master of none. Kaya sabi niya, live a day at a time. One by one lang. Mahina ang kalaban. Nowadays, we hear so much about our world ecology. And ang sanlibutan ay kailangan niya maging balanse. Well, God is perfect ecology for us, for our life. He has certain number of problems assigned to your life for each day. But you go adding this day together, it will mount on you, no? One at a time. Alam ko may mga suliranin tayo. Pero tayo may kasalanan rin kasi pinapatong-patong rin natin yung mga problema, no, natin sa buhay natin. At dinadagdag natin. At nagkabundok na. At sasabihin natin sa ating sarili, really, God loves me? Mahal ba ako ng Diyos? Mga minamahal, mga kapatid ko, the answer is yes. That is why He sent just the right amount of problems. Tamang-tama lang mga problema ang binibigay niya sa atin. No? Very common sa atin. What you ask? Well, we do not like storm and rain. Diba? Ayaw natin ng bagyo, ayaw natin ng malalakas ng ulan kasi may baha. But what do you call a place that has no rain and all sunshine? No, ano bang lugar na wala man lang ulan? Puro sikat ng araw. Masasabi natin na ang lugar na ito ay isang disyerto. So God knows the balance we need. Alam niya yung balanse na ating pangangailangan. And we get it all out of balance when we borrow tomorrow problems. No, nagiging hindi balanse kasi hindi pa problema ay pinaproblema mo na eh. We keep on adding and adding tomorrow's problem and trouble. Kaya nadagdagan ang ating mga suliranin. God, sabi ng Panginoon,
kailangan natin na sumandal sa Kanya at tayo po ay lumago. God said to Adam, "Cursed is the ground for your sake, not your punishment." So, ang Diyos po gusto niya na ma-exercise tayo, ma-stretch tayo, at ma-confirm sa atin yung Kanyang wangis. God wants to stretch us and conform to us in His image. God gave us enough grace for today. Tamang-tama lang, sapat-sapat yung biyaya ng binibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. He has not given you the grace for tomorrow that you need. Diba, pagka tayo po ay, halimbawa, nagbubuhat tayo ng mga maraming bagay at may bibigat, pag may nakita tayo nakilala, o kaya yung sino katabi natin, sumisigaw tayo, tulong naman. No, kasi mabibigat, mahuhulog na, kailangan natin ng tulong. So here we are. Punong-puno tayo ng pag-alala sa ating mga kamay, sa ating mga braso, more than God wanted us to try to carry today. No, mabigat na. And we wonder why we are going under. I believe if we will remember our Father Factor, our focus factor, our future factor, we can win the war over worry. Tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Nararapat na tayo po ay magtatagumpay. Even po sa mga alalahanin natin, sa binabahala natin, sa pag-worry natin sa ating mga buhay. So remember, ang pag-aalala ay kasalanan. Ang pag-aalala ay hindi makadagdag sa ating buhay. Ang pag-aalala ay isang wicked na gawain ng isang tao. Tayo po ay overcomer na. Ang Panginoong Yesus ay nagtagumpay na doon sa cross ng Kalbaryo. Siya namatay, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli para sa bawat isa sa atin. So, I believe na ang bawat isa sa atin ay very victorious sa ating mga buhay. Yung mga testimony natin sa ating mga buhay, how we survive sa araw-araw nating buhay, ay pwede nating sabihin sa ibang tao at sila rin ay magpuri, mag-glorify nila ang Diyos sa kanilang buhay. So yan na po, this is, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah. I hope po na lahat po tayo ay may natutunan sa ating aralin. Sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34, sabi niya, do not worry. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Father God, alam ko, Panginoon, nakilala niyo po ang bawat isa sa amin. At kami po, Panginoon, ay pinagpala mo noon pa man. At sa tulong mo, Panginoon, na-overcome namin, Panginoon, ang mga alalahanin namin sa araw-araw na aming mga buhay. At sa oras na ito po, Panginoon, Lord God, dalangin ko po sa mga kapatid ko po sa iglesia. Sa oras na ito, Panginoon, kung sila po ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon,
Sabi mo sa iyong salita that by your stripe we are healed. Sa oras na ito po, Panginoon, ipuhin mo po ang kanilang karamdaman at ibangon niyo po sila sa kanilang karamdaman. At Panginoon, sa kaligitnaan namin kung may nakita ka na nahihirapan, Panginoon, provide niyo po ang kanilang mga kailangan. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha. You always provide our need. At alam mo, Panginoon, kung ano ang aming mga pangangailangan. Whatever the enemy has stolen to us, physically, spiritually, financially, restore mo ito po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pagdaluyin niyo po yung favor mo, your grace and your mercy on your people, O God. Maging po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, nakikinig ng live na gawain na ito ng Christ Appointed Choosing Community Church. To you, O God, we entrust everything. At Panginoon, salamat po dahil patuloy niyo po pinapakita ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. At sa oras na ito po, Panginoon, dalangin ko po na whatever in their hand, i-bless mo ito po, Panginoon, siksik-liglig at umaapaw. Any curse or negative words against them, I declare na and void in the name of Jesus. Mga minamahal ko, mga kapatid ko, tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extends His face towards you and give you peace. Lakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Shalom na po. Shalom na po at patuloy po na suportahan natin po ang ating gawain. No, ipa-plus rin natin diyan sa ating TV screen, sa ating mga cellphones, sa mga ipa-plus natin po na every Sunday po 10 AM ang ating Sunday live service at ang ating prayer meeting every Wednesday 8 PM. No? So continue. Thank you sa mga kapatid natin na patuloy po nagbibigay ng kanilang tithes and offering. At ipa-plus rin po natin yung ating mga account, no, sa Metrobank para kung wala kayong time na magbigay, no, sa Baguio City kay Ate Lisa at saka kay Ate SP at pwede rin po sa kay Sister Julie at sa Pasay po kay Ate Emma. So yun na po, praise the Lord, hallelujah. Isang malakas na palakpak muli para sa Panginoon.